Hello mga viewers and followers o bagsoon ko diha ni Kristo. Lain usab kini nga episode alang sa tuong pagpaambit. Yang atong tema karong ipaambit may tungkol sa adlawng igpapahulay. Unya, usa sa mga isyu nga ato karong tig-apon mo ni na ay gipakatap na ay mga libro nga sinulat sa mga private authors. Libro nga dili mga general reference or dili mga libro nga gitawag dato nga standard reference. Sa mga private author lang. Unya, bisan sa mga social media, usa sa mga pasangil mao nga si Constantine the Great kuno mo'y nagbalhin sa adlawng igpapahulay gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Tinuod ba kini? So, sa ato karong ipaambit nga walay mga basihanan kining tanan. Chismis lamang kini. So, fact from history, wa gyud mabasa nga si Constantine the Great mo'y nagbalhin sa adlawng ipapahulay gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Kung mo'y tag adlawng ipapahulay sa mga Hudiyo, Sabado na ug nagpadayon na hangtod karon. Samtang sa mga Kristiyano, Domingo na human nabanhaw ang atong Ginoo. So, naa sa Job 8:8 nga read the history books and see. So, atong basahon ang kasaysayan, dili ta taman lang sa chismes. So atong klarohon unsa gyud tinuod niini ang mga isyu. So una, atong basahon ang World History by O'Brien sa page 146. Ug unsay nahitabo mahitungod nining adlawng igpapahulay. So na dinhi sa page World History by O'Brien sa page 146 na diha sa screen atong gi-show pod. Nya kung basahon dinhi sa akong kopya. Other practices of the early church, the sign of the cross and the veneration of the bodies of martyrs come from most ancient times. Period. Unya, Sunday was kept holy from the time of the apostles. Sumatod pa sa mahong general reference, history ni niya, standard reference, nga mga apostoles sa una pang panahon sa mga apostoles, ila nang gihimong balaan ang Domingo. So take note nga ang Domingo gihimo lang balaan human nabanhaw ang atong Ginoo. Unya, atong i-define unsa ning Sabbath day. Sa atong gamiton ang laing standard reference, dili ta magchismes. Atong gamiton ang The Holy Bible Dictionary and Concordance na sa page 25. May tungod sa definition of terms sa Sabbath. So matod pa dinhi sa page 25 sa The Holy Bible Dictionary Concordance. Palaban gyud dictionary. Kay mo mi ang isa sa mga tools of knowledge nga makapuno sa atong kahibalo nga dili sama sa chismes. So matod pa diri Sabbath, the day instituted by God as a weekly day of rest for the body and worship of the Spirit. The Jewish Sabbath was placed at the end of the week in commemoration of the creation. Then, ang Christian Sabbath, matod pa dinhi, takes the place of the Jewish and is placed at the beginning of the week in commemoration of the resurrection of Christ. It is therefore called Lord's Day. So naay mga biblical base diha sama sa Exodo 20, 8 ngadto sa 11, nya sa Mateo 12, 1 ngadto sa 14, nya ang Revelation 1:10. So kini di ang first day of the week, ang Sunday mo na gitawag og Lord's Day. Nga itong mabasa sa Revelation 1:10. Sa samang libro gihapon ang The Holy Bible Dictionary and Concordance atong i-define unsa ning Lord's Day. So matod pa dinhi sa page 18 sa The Holy Bible Dictionary and Concordance sa page 18. Matod pa Lord's Day. Since the time of the apostles, the first day of the week has been kept sacred by Christians in commemoration of the resurrection of Christ. Mananaa sa Revelation 1:10. So, manina palaban yun ta og Bible Dictionary. Dili ta magchismis. So maning niya, dayon ato ni karong tig-apon og tinuod baning niya nga si Constantine the Great mo'y gibalhin sa Sabado ngadto sa Domingo.
Laing Bible Dictionary nga atong gamiton ug unsa ning Lord's Day ang Dictionary of the Bible by John Mackenzie na sa page 518. Nga matod pa Lord's Day sa Greek gitawag ni og Kyriake Hemera. Nga mo niya ang the day after the Sabbath. So ang Sabbath day sa mga Jewish, sa mga Hudyo is Saturday. Unya after that day is Sunday. So matod pa din it was the Lord's Day as the day on which he rose. Mo ning adlaw, ang adlaw sa Ginoo nga siya nabanhaw. Diri ang teksto gibutang sa Mateo 28:1, San Mateo 16:1, nya San Lucas 24:1 ug San Juan 21. So unsa dining Lord's Day nga naa sa Revelation 1:10, mo ni ang adlawng Domingo. Matod pa sa mga dictionary nga atong gipanggamit, dili gikan sa mga chismes or minarites. Karon, adto ta sa isyu nga si Constantine the Great bakunoy nagbalhin sa adlaw ipapahulay gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Ngatoy katubag nga wa pamatao ang apuhan ni Constantine the Great. Daan na nga mga Kristiyano ila nang gihimong balaan ang adlawng Domingo human nabanhaw ang atong Ginoo. So ato naman gi-plaster sa unahan ang World History by O'Brien, atong Osborne. Atong balikon ang World History by O'Brien sa page 146. Nga matod pa dinhi nga Sunday was kept holy from the time of the apostles. So sayop nang si Constantine the Great mo'y nagbalhin sa adlaw papahulay gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Kay wa gid tayo mabasa diha nga factual evidence, fact from history, recorded coherence and cohesive. So kanang tanan poros na bakat sa mga misinformation. Laing dictionary nga atong gamiton may tungod sa Sunday, ang Webster's Everyday English Dictionary nasa page 405. Matod pa dinhi Sunday, the Christian Sabbath. Nya kung ato ning ipadayon sa page 406, na dinhi the first day of the week belonging to the Christian Sabbath. So ang first day of the week kung Sunday mo ni ang Christian Sabbath. Again, ang Saturday Jewish Sabbath, ang Sunday Christian Sabbath, ang Friday Muslim Sabbath. So atong gamiton ang The Student's Contemporary English Dictionary sa page 440. Again, The Student's Contemporary English Dictionary sa page 440. Ang definition sa Sabbath mo niya, Sabbath, a day of the week set aside for rest. Saturday for Jews, Sunday for Christians, and Friday for Muslims. So, unsa dining Domingo, mo ning Sabbath day for Christians. Unya ang Saturday, Sabbath day for the Jewish, and Friday is the Sabbath day for Muslims. Karon, arito sa isyo. Kung tinuod ba ni ilaha gipang publish sa mga private author na mga libro nang gipakatap sa itong mga kaigsunan ng mga non-Catholics. Nga, si Constantine the Great ba'y nagbalhin sa adlaw papahulay nga sa Sabado. So ito nang giunahan kay ganiha, nga World History by O'Brien, nagsulti na nga ang mga apostoles ila nang gihimong balaan ang adlawng Domingo human nabanhaw ang atong Ginoo. Unya, na ning libro ang title ng libro sa volume 1, The Faith of the Early Fathers. Na dinhi aning libro ang kinini ang Didache. Unsa man ning Didache? Mo ni ang mga legit documents nga nakaplagan, authentic documents nga mo ni niya ang himong giya or guide sa mga apostoles samtang wala pa ang Ante-Nicene nga kinini ang creed. Umayon tag Nicene Creed. So Ante-Nicene atong gamiton karon ang mga writings sa kinini ang Church Fathers and Doctors of the Church. So sa Church Fathers or early Church Fathers, atong unahon si Saint Ignatius of Antioch, niyadtong 107 Anno Domini. Take note nga si Constantine the Great natao February 27, wa ta masayop 272 AD. So 272 AD natao si Constantine the Great. Samtang
tuig 107 Anno Domini pa, si St. Ignatius of Antioch sa iyang sulat ngadto sa Smyrnians, nagisgot siya may tungod sa adlawng igpapahulay. Amo niya sa Epistles to the Magnesians, chapter 9, mo niya ang mga anti-Nicene Fathers. So wala pa ang Nicene Creeds o mga Nicene Fathers. Ay kadang atong gihimo nga, kadang atong gilitok nga Nicene Creed or Credo sa Nicaea. Na sa volume 1, page 62 to 63. Matod pa ni St. Ignatius sa iyang sulat ngadto sa Epistles to the Magnesians, let every friend of Christ keep the Lord's Day as a festival, the Resurrection Day. So unsa ning Lord's Day? Ang Resurrection Day, ug atong Ginoo nabanhaw adlang Domingo. Giingon niya nga kinini ang adlaw, the queen and chief of all the days of the week. So queen kuno and chief of all the days of the week ang adlawng Domingo. So take note nga tuig 107 Anno Domini paninia. Nga si Constantine the Great na tao diri na sa year 272 Anno Domini. Sunod natong kutloon ang kang Saint Justin the Martyr niadtong 150 AD. Sa kanini ang kanini ang First Apology of Justin na sa chapter 68. Nga matod pa ni Saint Justin Martyr niadtong 150 AD, but Sunday is the day on which we hold our common assembly. So ang Sunday kuno diha sila magtigom, because it is the first day of the week, and Jesus, our Savior, on the same day, rose from the dead. So kini kunong adlawan Domingo, mo nilang itigom, aron sila magsimba. Mo niya ang ilahang adlaw nga diin, magtigom sila, aron magsimba, or maghimo sa santos nga misa. Take note, nga 150 Anno Domini ni. Iya si Constantine the Great na tao, year 272 AD. So layo na kayo. So dili tinuod. So ato nagbase ta sa factual evidence, fact from history and writings of the early church fathers. Nga wa pa matao si Constantine the Great, dili pinagis chismis lang or minarites. So kana mga librong ipakatap nga si Constantine the Great nagbalhin sa adlawng ipapahulay gikan sa Sabado ngadto sa Domingo, dako ng sayop ug bakak. And I'm very sorry, that is the truth. Ang kamatuoran maliso pa'y bukos kawayan. Din sa Pilipinas, kanang aligre kayo. Kay ato tawo mga kaigsunan, ura in tawo ni sila mga iro nga sigig paghot sa buwan kung kanong sa matagak. Nga sigig paghot, pero ang ato mga kaigsunan mga Jewish dito dapita sa Israel, Palestina, uban pang lugar, wa man in taon sila kisaw mahitungod sa adlawng ipapahulay. Ang ilaha nga ning respetar sila sa mga Christians nga ang adlawng ipapahulay or bala ang adlaw Domingo. Kung doon ay mga Muslims sa ilang lugar, ila pong girespetuan ang Friday nga mo ilahang rest day. Nga wa gid taon dili pareho sa Pilipinas nga sangka sa mga pangatarungan. Nga ato ba makaigsuonan mao lagi na nga atong terminong gamiton murag mga iro sig pagot sa buwan anong sa matagak. Nga dito wa gyud kisaw. Nga napay ilahang ipakatap nga Sunday law. Nga di ka na may tabo kay ang atong simbahan doon natay gitawag og ecumenism. Yang simbahan niya na dili kay huyang unsay mga gihimo sa simbahan nga mga pareha ng ecumenism, di na pwede nga i-break ng naa. So sunod natong gamiton ang Epistle of Barnabas sa anyo 70 ngadto sa 120 Anno Domini. Na wa pa gyud si Constantine the Great na tao ani. Kay natawo man si Constantine the Great sa year 272 AD. So again, the Epistle of Barnabas sa tuig 70 ngadto sa 120 Anno Domini. Arita atong kutloon ang The Epistle of Barnabas, section 15, 100 AD. Anti-Nicene Fathers sa volume 1, page 147. Sa may istorya dere. Ingon siya, wherefore we Christians kept the 8th day for joy, on which also Jesus arose from the dead, and when he appeared, ascended into heaven. So muna na nga, i-keep gyud
ang ika-8 day, unsa man ang ika-8 day? Mo niya ang Sunday nga matud pa ni ni Barnabas sa the episode Barnabas nitong 2 extinta ngadto 120. Take note nga stinta pa na ngadto 120. O niya si Constantine the Great na tao diri na sa year 272 AD. O niya nahimo siyang sa history, klaro, nga nahimo siyang first Christian emperor nga na-convert into Christian. Unya, tungod kay na-convert naman siya into Christian, muna na nga naghatag siya og Edict of Milan, ang religious toleration. Unya, as converted, ang iyang imperyo, ang iyang mga sakop sa imperyo, gang katawhan, iyan ang gihatagan og day of rest. So, iyang gisuon, giawat ang day of rest or balaang adlaw alang sa mga Christians. Dili kay siya may nagbalhin, diha nadaan. Lamang, gideklarar siyang imperyo. Yang atong adlaw nga igpapahulay morning Domingo. Iyang giadap ang sa Kristiyano. Dili kay siya may nagbalhin, daan na. Samtang ang Hudiyo pabilin sa ilahang adlaw ipapahulay sa Sabado. Nga si Constantine the Great igo lang ni adapt sa naanda na sa mga Kristiyano. Take note, ato nang gigamit ang mga early church fathers writings. Dili ni kay chismes or minorities lang. So, mugamit, mo base yun ta sa mga factual evidence. Dili sa mga chismes lang. Sunod, arita sa mga apostoles sa ilang panahon, doon ay gitawag og transition period. Kay naandan Manila, ang Sabbath day is Saturday sa mga sa Jewish religion. Pero pagabot ni Kristo, kinabanhaw sa Kristo, ang adlaw Domingo mo ang very significant day of Christians alang nila. So na doon ay mga kanang gitawag og transition period mahitungod sa adlaw papahulay. So man niya nga naa sa Colosas 2:16 ngadto sa 19. So again, Colosas 2:16 ngadto sa 19. Na nagingon dinhi kay nam kong panaglales, ningon na dinhi si San Pablo nga busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo sa inyong kanon o imnon o bahin sa mga adlaw nga balaan o sa pangilin sa bag-ong bulan o bahin sa adlaw nga igpapahulay. Nga matod pa kay naa sa 17, kining tanan mga landong lamang sa mga butang nga umabot apan ang katumanan mao si Kristo. So tungod kay dunay mga panaglales, tungod kay naanda naman ko dila. So kunay ang transition period. So man naingon si San Pablo nga ayaw pagtugot nga kung dunay makiglalis ninyo din ha bahin sa adlaw papahulay, ayaw niya tugot nga dunay magsaway ninyo. Pasagday sila unya padayon ta sa ato. Kay mo ni ang atong very significant day. Tuod kay adlaw ni sa Ginoo. Ato na giladlad unahan. Sa Revelation 1:10, adlaw sa Ginoo ang adlaw Domingo. So yung na lang unya sunod na sa Hebreo 4:8 ngadto sa 10 nga ningo diha si San Pablo nga dili naunta ang Dios maghisgot pa og laing adlaw. Tungod kay si Josue wala makahatag og pahulay. So doon nagisgutan nga laing adlaw. Na take note, kanang adlawang adlaw ipapahulay sa mga Hudiyo, Sabado na. Ya doon na ba dahil laing adlaw nga Sabado lang gihapon. So muna na ang tandem sa kinini ang Colossians 2:7, Colossians 2:16-17. Nga ningon sa San Pablo busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo sa inyong kanon o imnon o sa mga adlaw nga balaan o sa pangilin sa bag-ong bulan o bahin sa adlaw nga igpapahulay. Nga naman, tungod kay ang mga Kristiyano, ang mga Hudiyo nga na Kristiyano na, diri naman sila nindapig sa panudlo sa mga apostoles. Ngayon nagi-practice daan. So nga itong gigamit, Biblia o standard nga reference gikan sa kasaysayan, paglabaw tanan ang Bible Dictionary. Nga itong tools of correct thinking, dili kay gikan sa chismes. So, ang ato mga kaigsuonan mga Kristiyano, kung wa mo sundihan na ato respetuan. Dili kay ang simbahan Katoliko kanunay dauton, mabitaw ning na dasig ta nining atong gamay nga nakatunan nga atong ipambit diya sa social media. Nga may na lang makapuntos ta gamay nga wa man tay ikatabang o ikatampo ngadto sa simbahan kayo kay
dili man ta full time nga naa sa simbahan. So minhi nadasig ta niini. Tod kay atong gipaminaw o gianinaw. Kay kung doon na kay insaktong pangunahon na, dagan ka sa mga factual evidence, dili sa mga chismis or minarites. Naman na atong balikon, si Constantine the Great ba may nagbalhin sa adlang papahulay ngadto Sabado, sa tinud-an ay igo ra midawat, misuon o gideklarar sa iyang imperyo nga ang adlaw ipapahulay nga doon na pahulay sa iyang imperyo sa iyang mga sakop adlawng Domingo. Kay nga adlawng Domingo daan ang adlaw ipapahulay sa mga apostoles ug ilan na nang gibalaan. Human nabanhaw ngatong Ginoo. Munay tinuod. O niya, kung atong sumayon, although di man ni panghilabot ato 1846 raman ang atong ubang makagsuunan. Midawat yan ang Sabado sa mga Hudiyo. O ang ilang founder, gilato nganlan, ang ilang founder mismo, Domingista Mandako. O niya, tungod lagi kay nagbasa-basa pod og mga sinulat sa mga writings sa pabor sa adlaw papahulay nga Sabado. So muna na-convince siya nga formally ang gidawat pagka 1846 nga ilang adlaw papahulay mo ng Sabado. Ako na nahitabo. Niya karon sila ray silbi mga Kristiyano kunuhay nga naglahi. O niya daghang kay isyu batok simbahan Katoliko. Ato nang tikapon sunod. Labi pa kini ang gitawag nila nga lain-laing founder sa simbahan Katoliko nga si Kristo may nagtukod unta sa Iglesia Katolika. Daghang kay sila founders panghinganlan. Nya walay mga factual basis, fact from history nga recorded, coherence and cohesive. So ganoon na lang, daghang salamat nya. Ayaw kalimot sa pag-follow gyud. Aron doon na pay atong ikapaambit, nya masundan ninyo unsay sundot atong episode. O nya, of course, don't forget to like, share or comment and share. So ina na lang, daghang salamat og sa sunod digayon. May God bless us all always. Salamat. Bye-bye.